If given the chance, would you ever change careers? Yes. Talaga? Parang life and God has other plans for me. So, yan ang storya. Hi everyone, my name is Jody Santamaria. And my name is Sanya Lopez. We did a film together called The Midnight Girls. So we spent about 1 month in Nagoya, Japan. First time ko makatrabaho si Ate Jody, talagang ibang level. Alam mo yung, kasi first time ko talaga makasama, tas tatlo sila from ABS. Pero sobrang hindi ko na-feel na iba ako. Magkaiyakan tayo dito. Even before kaming nagkasama sa shoot, kilala ko naman kung sino si Sanya. Siyempre, nung sabay-sabay kami pumunta ng Japan, medyo nagkakahiyaan pa. Pero I think it was after our immersion na instantly parang nag-bond yung mga girls, kami lahat, kaming apat. Kung i-rate niyo po how well you know each other, ano po yung rating niyo on a scale of 1 to 10? Oh my gosh. I don't know. Siguro mga 4 or 5 because parang napaka-bago nung samahan namin ni Sans. Ako din, parang to be honest, hindi pa tayo nagaganito ha, pero totoo yun. Katrabaho pa lang kami, pero hindi pa kami yung talagang lumalabas lately ng madalas. So, siguro... Baka ngayon magkakakilala. Parang eto na, Ate Jody. Ate na to. So ready na po ba kayo? Wala namang choice, di ba? But to be ready. Okay. Jack and Takot ako. This is it. If you were invited to be part of the Sex Bomb Girls, papayag ka ba? Papayag ako. Oo, bakit hindi? Get out! Nakarinig na naman ako. Pinagmumukha niya akong pinakasinungaling sa balat ng lupa. Kahit ano sabihin mo, hindi mo ako ma-define. Totoo yung sinasabi ko. Sobrang wapoys na ako sa show na to. Sorry So po. bakit hindi ka raw papayag na Sex Bomb Girls? Hindi. Totoo yung sinabi ko. Gusto ko maging part ng sex bomb. Kasi I remember, di ba, parang may mga show sila sa GMA before, di ba? Meron silang Daisy Shete. Tapos, di ba, ang tagal nung show na yon. Tapos, sa generation ko, naging part sila talaga nung buhay ng mga kaedad ko. Oo. Kahit ako, naabutan ko rin yun. Di ba? Liar talaga to. Palitan ninyo, please. Ito na. Akin ba to, ate? Nanginginig ako. Have you ever felt like you had to adjust yourself around me? Yes. Kasi, of course, Miss Jody Santa Maria yung katrabaho mo, di ba? Yang hiya talaga ako. So, feeling ko kailangan kong mag-adjust talaga. Ayaw mong makitaan ka ni Miss Jody ng kahit na anong negative. Kailangan mong galingan kasi magaling si Ate Jody. Grabe Ang naman. galing mo, Ate Jody. Parang nakaka-pressure to work with her. Ano? Nakuryente ka? Oo. Pero Ano? totoo yun nakuryente ako. Baka sinasabi, hindi, siguro yung kabog ng dibdib mo, the more na pinagpapawisan yung kamay mo. no? Ito, nga liar to. Pinaalis. Hindi, totoo yun. Kahit naman hindi kay Ate Jody lang, kahit kay Loya sa Enjane. Kasi feeling ko, kailangan kong galingan kasi nahihiya akong gagaling nila. Ayan na naman tayo. Sige, hindi na natin. Sige. Okay. Okay. Ito yon question. Mahirap ba akong katrabaho, Ate Jody? Hindi. Hindi talaga. Not at all. Hindi lang si Sans, pati si Jane, pati si Loisa. Actually, we had a wonderful time. Actually, walang problema. Kumbaga, in terms of professionalism, alam yung mga lines. Tulad ng sabi ni Sans kanina, syempre may mga nihongo kami. Yung pag nandun na, yung hindi magiging cause of delay, hindi magiging problema, walang pa-diva, walang pa-star. Hindi ako nahirapan katrabaho siya. Thank you. Malalaman natin ito. Etong, Meron pa rin! So, hindi totoo, Ate Jody. Mahirap akong katrabaho. hindi na to. Pero sa Joke lang. Sa totoo lang, kakastart ko pa lang na makatrabaho sila. Pero hindi nila pinaramdam sa akin na bago ka. Parang iisa lang kayo, tsaka yung band nga namin, ibang klase. Siguro mas tumindi nga nung isang buwan rin kami magkakasama, pamilya lang yung kasama mo. Alam mo yan, nagtatrabaho ka pero nag-enjoy kayo. Do you think you're a person who's easy or difficult to love? Madali ka bang mahalin o mahirap mahalin ang isang Sanya Lopez? Wow! Ano mo ate, sa totoo lang, sobrang dali ko lang mahalin. Yung mga taong nahihirapan lang sa akin, yung
taong hindi kayang mag-adjust dun sa bagay na gusto natin. Kasi di ba may kanya-kanya tayong gusto sa life. O gusto ko lang, pag successful ako, successful ka din. Kasi gusto ko sabay tayo, even sa friendship, gusto ko sabay-sabay tayong nag-grow. Tama, oo. Tsaka wag bababain ng standards. 'Di ba? Yung lalaki na gusto na kasama ka sa buhay, imi-meet yung standard mo na yon. Yes. Boom. Ano na? Yun talaga. Kasi feeling ko yun naman talaga, di ba? Kapag totoo rin yung mga taong kasama mo, mabilis lang para sa kanilang mahalin ka. Kasi naiintindihan ka nila. Diba, ate? Oh, bakit tama? Bakit hindi? If given the chance, would you ever change careers? Yes. Talaga? Oo, without batting an eyelash. Well, it has really crossed my mind so many times. Well, it wasn't naman a dream to become an actress. Pero yung passion ko nasa performing. Ang gusto ko talaga maging doctor. O parang life and God has other plans for me. Siyempre, di-disagree na naman siya. Buti Kinontra mo doon. Buti Kasi nararamdaman niya na yung galit ko sa kanya Mababasag na siya anytime Gusto mo talaga maging doctor, ate? So, nung college na ako, ang course na kinuha ko nun is medical biology. Kaya lang sobrang demanding talaga nung being in show business and school. So, nung nag-usap-usap kami ng management, parang at this point, you can't do both. You'll have to choose lang. So, sabi ko, okay. So, pinili ko yung career ko. Because, of course, may anak ako, ganyan. Andun pa rin talaga sa heart ko yung dream na yun. Pero kung hindi man, baka, alam mo yung, i-modify mo na lang. Ayoko rin kasi magkaroon ng mga ng regrets and what ifs na at least kung dumating sa panahon na talagang hindi mangyari, masasabi ko sa sarili ko, but I gave it all I've got, diba? So, yan ang storya. At least, diba, tinutuloy pa rin natin. Malay mo naman natin, biglaan. Yeah. Diba? You'll never Babalikan know. natin. This is your $1 million question. Ano ang mas pipiliin mo? High pay but lonely or low pay but with loved ones? Feeling ko bakit nagre-resist yung puso ko? Tsaka malilito na naman siya. Actually, gusto ko yung low pay with loved ones. Pero yung high pay dahil sa gas. Medyo nalito ako ngayon Pero sa totoo lang, sagot ko talaga doon, low pay with loved ones. Kasi kaya mo naman siyang maabot kasama yung mga taong nagmamahal sa'yo at mahal mo diba? Meron nga akong nakita na bakit daw ang mga tao, kung pera yung pinakasagot sa lahat ng mga lungkot, bakit may mga taong hindi pa rin masaya, diba? So ako, I'll choose low pay pero with loved ones. Is that your final answer? That's my final answer. Okay. Parang may lalabas na shark anytime. Ay, Dun, 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 nakakabakas dun, 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 dun. Nagulat ako. High pay talaga. Bakit wala naman masam ng high pay Bakit? Sa panahon natin ngayon, kailangan natin yan. High pay with loved ones. Oo, pwede yun. Posible yun. Oo. Naniniwala ako sa'yo. Totoo yan. Let's go, Ate Jones. Oo. Last one. Salamat. After this, pipiliin mo ba akong makatrabaho ulit? Oo naman. No-brainer. Baka mayak tayo dito. No, kasi it's always a joy to be working with people na magaling at maayos katrabaho. Kasi minsan magaling pero alam mo yun napupunta sa ulo. Sa ganung bagay pa lang, napapadali na rin yung yung buhay ng co-actors ninyo and ng mga tao sa paligid. But thank you for making the workplace, a happy place. Oo, salamat. thank you And of din, course, I would love to work with you again. Oh, Given the chance. malalaman natin na sagot dito. Hoya! So, hindi totoo, ate. Ayoko na. Huwag kang maniwala sa isang machine. Mas paniwalaan mo ako. Sa totoo lang, alam mo, nag-message ako kay Ate Jody kasi hindi ko alam kung totoo to or hindi. Si Ate Jody daw yung isa pumili sa akin para makasama dito sa pelikula na to. And sabihin ko ba kay Ate Jody, thank you na ba ako agad? Hiya ako kasi medyo huling-huli na to. Nakakatuwa na, of course, si Miss Jody Santa Maria, yung napili ako from other network pa, na may kakayahan naman siyang pumili ng masigit pa sa akin.
Pero na... Ba, alam mo kasi, si Sans... I'm so fangirling right Hindi, now. ikakat kita. Kasi si Sans, magaling siya. Lahat nakikita yon, pwera yung sarili niya. So, kailangan mo siya laging i-affirm, lagi mo kailangang i-remind siya. Hindi dahil sa gusto mo palakihin yung ulo niya, but kailangan lang niyang ma-remember yung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung value mo, na magaling ka. Parang, bakit hindi ikaw? Wala lang. Parang Diba? siguro yun, may ganun ako lagi na parang talaga pinipili ako ni Ate Jody. Pero thank you, Ate. And ako rin, in case na magkaroon ng trabaho ulit, sana si Ate Jody. Gawa na lang tayo. Yeah. Mga kapuso, mga kapamilya, sa lahat po ng mga nanonood. Abangan nyo po ang Midnight Girls ngayong May 13 na. Samahan nyo po kaming umiyak at magmahal sa isa't isa at maging palaban sa bawat isa, ayun, ng tama. Kung naghahanap po kayo ng Ultimate Sisterhood film ngayong summer, ayan, Midnight Girls na po yan. At syempre, kasama din namin dito si Loisa Andalio, Jane Oineza, syempre kaming dalawa, directed by Irene Villamor. Get out!